Pagpapanggap bilang kasintahan ng presidente sa loob ng 5 taon, siya pa pala ang nagpakasal sa akin. Ang mag-ina na ito. Balak ba akong gawing libreng habambuhay na trabahador kapalit ng aking 50 milyong retirement pay? Buong 5 taon. Ako, si Fang Yuan, sa wakas ay dumating na ang araw ng pagtatapos ng kontrata. Ang hangin sa opisina ng presidente. Sobrang lamig na kayang patayin ang penguin. Nakapatong ang dalawa kong kamay sa pulang kahoy na lamesa, nakatitig sa babaeng nasa harapan ko. Si Bai Lingbing, kilala sa mundo ng negosyo ng Jiangcheng bilang reyna ng yelo, nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Kasabay nito, siya rin ang aking asawa sa papel. Sa ngayon, siya ay nakasandal sa kanyang swivel chair. Ang masikip na puting blusa ay nagpapakita ng kanyang katawan na tila babagsak. Ang mga buttons ay parang anumang oras ay kakalas at tatama sa aking noo. President Bai. Tapos na ang palabas, oras na para maghiwalay. Kinatok ko ang tambak. Nang kontratang pinunit niya sa lamesa. 5 taon na ang nakalipas, pumirma tayo ng kontrata, magpapanggap ako bilang iyong panangga. Bibigyan mo ako ng 50 milyon. Ngayon ang iyong dating kasintahan, babalik na sa bansa sa susunod na linggo para pangasiwaan ang negosyo ng pamilya. Perpektong kombinasyon, magandang lalaki at magandang babae. Ako na nakaupo lang dito. Dapat na bang kumuha ng pera at umalis? Naisip ko na ang aking plano pagkatapos kong makuha ang 50 milyon. Bibili muna ako ng isang top-of-the-line na guwagon, pagkatapos ay magrerenta ako ng yacht sa Sanya, at magpapahinga na lang habang buhay. Tumingala si Bai Lingbing at malamig akong sinulyapan, ang kanyang mahahabang binti ay nakapatong sa isa't isa. Ang itim na medyas ay bumabalot sa perpektong kurba. Fang Yuan, nababaliw ka na ba? Ang kanyang boses ay sobrang lamig, parang galing sa isang hukay ng yelo. Sinabi ko kanina. Hindi pwede ngayon. Yung 2 batong leon sa harap ng Mingzheng Residence, inilipat ng mga kapitbahay ang posisyon ngayong umaga. Mali ang direksyon, malas, nagiging sanhi ng kamatayan ng asawa. At nagiging sanhi ng pagkawala ng kayamanan. Hindi tayo pwedeng magdiborsyo ngayon. Nanlaki ang aking mga mata, muntik ko nang maibuga ang aking dugo sa kanyang Hermes bag, anong maling direksyon ng batong leon? Ikaw na isang presidente na nakapag-aral sa ibang bansa, nakikipagbiruan ka ba sa akin? Bai Lingbing, huwag kang gumawa ng gulo. Naggangalit ako, pinipigilan ang galit. Nakalagay sa kontrata, malinaw na nakasulat, 5 taong termino, ngayon ang eksaktong araw ng pagtatapos. Kung hindi ka pipirma, tatawag ako agad sa 110 at isusumbong kita sa iligal na pagkulong. Ngumisi si Bai Lingbing, kumuha ng gunting sa drawer, at crack. Pinutol niya ang susi ng sasakyan na inilagay ko sa lamesa, kasama ang pendant. Sige, tumawag ka. Ibinato niya ang gunting sa lamesa at mapanuksong tumingin sa akin. Sabihin mo na rin sa pulis na sangkot ka sa panginikil, humihingi ng 50 milyon sa isang babaeng presidente. Napahinga ako ng malalim. Ang babaeng ito nagmamaktol. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng opisina at isang maliit na babae na may 2 tirintas at nakasuot ng princess dress ang tumakbo papasok. Si Bai Qianqian, ito ang ampon na anak ni Bai Lingbing 5 taon na ang nakalipas na may apelyidong Bai. Daddy, agad na yumakap si Bai Qianqian sa aking binti. At tumingala sa kanyang napakagandang mukha. Huwag kang umalis, okay? Habang sinasabi niya ito, nagpapahiwatig siya sa akin ng kanyang mga mata. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang isang edisyon na hindi na ginagawa. Gininto ang gilid ng Ultraman card na nakalabas sa bulsa ng batang babae. Napakunot ako ng noo. Hinahanap ko ang card na ito sa loob ng 1 buwan, ngunit hindi ko ito mabili. Binabayaran pala ni Bai Lingbing ang aking anak gamit ang bagay na ito. Ang mag-ina na ito ay talagang nagkaisa para lokohin ako. Qianqian, huwag kang mag-alala, hindi aalis si Daddy. Pupunta si Daddy para ibili ka ng mas maraming laruan. Lumuhod ako, sinusubukang hilahin ang aking binti. Hindi ako naniniwala. Mahigpit akong niyakap ni Bai Qianqian at sumigaw. Ayaw ni Daddy sa akin at kay Mommy, masama si Daddy. Sumisigaw siya ngunit walang luha. Nanginginig ang kisam sa lakas ng kanyang boses. Nakaupo si Bai Lingbing sa kanyang upuan, nakatingin sa akin ng may interes. At may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Fang Yuan, inabandona mo ang iyong asawa at anak. Wala ka bang konsensya? Nanginginig ako sa galit. Inabandona ang asawa at anak. Hindi ko pa nga nahahawakan ang kamay mo, saan nanggaling ang asawa? Saan nanggaling ang anak? Tumayo ako bigla, tinuro ang ilong ni Bai Lingbing, sige. Ayaw mong pumirma, ha? Aalis ako ngayon. Tignan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Tumalikod ako at lumakad palabas, pagkabukas ko ng pinto, 2 bodyguard na may taas na 1.7 metro. At nakasuot ng salaming pang-araw, humarang sa pinto na parang 2 pader. Ginoong Fang, utos ni Presidente Bai, wala kang pupuntahan ngayon. Bumigat ang loob ko. Monting letra. Anong monting letra? 5 taon na ang nakalipas nang pumirma ako ng kontrata.
Hindi ko man lang tiningnan ang likod, tapos na nagpabaya ako. Hindi pwede. Sumugod ako pabalik sa aking mesa at pumalakpak ng 2 kamay. Yumanig ang tasa ng kape. Ibinaba ni Bailingbing ang kanyang tasa at kumuha ng isang dilaw na kontrata mula sa drawer. Diretso niya itong inihagis sa aking mukha. Basahin mo mismo. Dali-dali kong sinalo ang kontrata. Binuklat ko ito sa huling pahina. Sa ibaba ng pirma, mayroong isang linya na mas maliit pa sa isang langgam. Lumapit ako at sumingkit, binabasa ang bawat salita. Kung ang party, si Fang Yuan, ay humiling ng pagwawakas pagkatapos ng kontrata, ang panahon ko ay 27 dagdag 50 taon. 77 taong gulang. Kontrata ba ito ng kasal o kontrata ng pagkaalipin, Bailingbing? Isa itong mapang-aping termino. Ibinalibag ko ang kontrata sa mesa at itinuro siya, sumisigaw. Naniniwala ka ba na pupunta ako sa isang abogado? Ngumisi si Bailingbing at gaanong kinatok ang mesa gamit ang kanyang mahahabang daliri. Sige, ang nangungunang 10 law firm sa Jiangcheng ay lahat mga legal na tagapayo ng buy group ko. Hulaan mo kung sino ang tutulungan nila, ikaw o ako. Bigla akong nanlumo. Ang pera, talagang kaya nitong gawin ang lahat, hindi ba? Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Siya ngayon ay isang higante sa pananalapi sa Wall Street. Gwapo at mayaman. Iniiwan mo ako dito. Hindi ba't nasasayang ko lang ang pagkakataon ninyong dalawa na sariwain ang inyong lumang pag-ibig? Sinubukan kong kumbinsihin siya sa pamamagitan ng lohika. Kumislap ang mga mata ni Bailingbing. Pagkatapos ay bumalik sa pagiging malamig. Anong pakialam mo kung babalik si Hao Shuai o hindi? Sa tingin ko lang, maginhawa kang gamitin bilang panangga, kaya ayokong palitan ka. Tumayo siya, umikot sa mesa at lumapit sa akin. Ang kanyang nakamamanghang at seksing katawan ay halos dumikit sa aking ilong. Bahagyang pabango ng Chanel No 5. Fang Yuan, manatili kang mabuti. Iniunat niya ang kanyang daliri. Tinaas ang aking baba. 50 milyon, hindi ko babawasan kahit 1 sentimo. Hindi lang iyon. Sa susunod, bibigyan pa kita ng 100,000 allowance bawat buwan. Lumunok ako ng laway. 100,000. Sa ganyang halaga ng pera, gusto mo akong bilhin? Ako si Fang Yuan, isa ba akong ganoong uri ng tao? Para sa pera, ipinagbili mo ang kaluluwa mo. Deal. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Takot akong bawiin niya. Pero may kondisyon ako. Tinaasan ako ng kilay ni Bailingbing at sinabi, hindi ako makikialam sa pribadong buhay niyo ni Hao Shuai, pero hindi mo rin kailangang limitahan ang kalayaan ko sa buhay. Gusto kong lumipat ng tirahan. Kailangan kong magtira ng paraan para makatakas. Kung araw-araw kong kasama ang babaeng yelong demonyo na ito, baka hindi ako umabot ng 77 taong gulang. Tinitigan ako ni Bailingbing ng buong 10 segundo. CJ. Binawi niya ang kamay niya at bumalik sa kanyang mesa. Tuwang-tuwa ako sa loob ko. Ayos na. Kahit hindi pa tapos ang kontrata, nakuha ko na ang pera. At makakalipat pa ako. Hindi ako lugi. Tumalikod ako para umalis. Teka, narinig ko ang boses ni Bailingbing mula sa likuran. Pwede kang lumipat. Pero kailangan mong isama si Qianqian. Mabilis akong lumingon. Bakit? Anak mo siya, bakit kailangan kong isama? Ngumisi si Bailingbing. Dahil nakasulat sa kontrata na bilang ama, kailangan mong gampanan ang responsibilidad ng pag-aalaga. Kung tatanggi ka, lalabag ka sa kontrata. Ang multa ay 1 bilyong yuan. Nanghina ang mga tuhod ko at muntik na akong mapaluhod. Tumingin ako kay Baiqian na nakatayo sa tabi, hawak ang kanyang mga card ng Ultraman at nakangiting parang tanga. Hindi ito anak, isa itong naglalakad na bomba. CJ, isasama ko siya. Nagngangalit ako sa galit habang pumapayag. Ang isama lang naman ng isang bata, ano ba? Kukuha ako ng 50 milyon, kukuha ako ng 10 yaya na ikot sa kanya araw-araw. Hinila ko ang kamay ni Baiqian. At galit na lumabas ng opisina. Pagkarating ko sa harap ng elevator, ding. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng puting suit, nakaayos ang buhok. At may hawak na 79 na pulang rosas. Nagulat siya nang makita ako. Nagulat din ako. Ang hitsura ng taong ito, paano ko ba sasabihin? Talagang gwapo siya. Pero sa kanyang nakasulat ang 2 malalaking salita. Hao Shuai, ano, akala ko sa susunod na linggo pa siya babalik ng bansa. Bakit bigla siyang sumulpot? Kabanata 3, hawak ni Hao Shuai ang malaking bokwet ng pulang rosas. Diretso ang tingin sa pintuan ng opisina ng CA, huminga siya ng malalim. May mapanlinlang na ngiting puno ng pagmamahal sa kanyang mukha, Lingbing, bumalik na ako. Ang boses na yon ay nagpatayo ng aking balahibo. Tiningnan ko si Baiqian. Ang batang babae ay nakatingin din kay Hao Shuai na may pagkadiri, bumubulong, ang tito ay ngumingiti na parang tanga sa kanto ng baryo. Tumango ako ng may pagsang-ayon. Tila napansin lamang kami ni Hao Shuai. Sumimangot siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa.
Ang suot ko ngayon ay isang short-sleeved shirt na nagkakahalagang ₱10.9 na may libreng shipping mula sa Pinduoduo at isang peres ng tsinelas. Hindi akma sa mataas na uri ng opisina. Sino ka? Mayabang ang tono ni Hao Shui. Puno ng pagmamalaki. Ako ni. Akmang sasabihin kong ako ang bodyguard. Tutal, mas mabuti na ang umiwas sa gulo. Biglang yumakap si Bai Qian sa aking binti at sumigaw kay Hao Shui. Siya ang papa ko. Biglang tumahimik ang pasilyo. Natigilan ang ngiti sa mukha ni Hao Shui. Halos mabitawan niya ang mga rosas sa kanyang kamay. Nalalaki ang mga mata niya na parang nakakita ng halimaw. Si Lingbing siya ay kasal na. At may anak. Tuwang-tuwa ako sa aking isipan. Napakagandang pagkakataon. Basta magkamali ng akala si Hao Shui. Siguradong kukulitin niya si Bai Lingbing para magpaliwanag. Kapag nagkagulo silang dalawa, ang aking panangga ay marapat ng magretiro. Agad akong tumayo ng tuwid, nagpalit ng isang malungkot na ekspresyon ng bida sa drama. Tama. Ako ang asawa ni Bai Lingbing. Bumuntong hininga ako, malungkot ang tono. Kapatid, sa totoo lang, matagal nang sira ang aming relasyon. Matagal na siyang may ibang mahal. Ngayon ko lang nalaman kung sino iyon nang makita kita. Lumapit ako at tinapik ng malakas ang balikat ni Hao Shui. Sige na. Nasa loob siya. Naway maging maligaya kayo. Pagkatapos sabihin yon, hinila ko si Bai Qian para tumakas. Tigil. Hinawakan ni Hao Shui ang aking braso. Naging marahas ang kanyang mga mata. Sino ka para pakasalan si Lingbing? Siguradong gumamit ka ng maruming paraan para pilitin siya. Inihagis niya ang mga rosas sa gilid. Susunggaban sana niya ang aking kwelyo. Biglang uminit ang ulo ko. Bagaman ako ay isang panangga. Hindi ako isang basahan na pwedeng gamitin. Kinuha ko ang kanyang kamay at pinilipit. Aray, 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 ang sakit. Agad na sumigaw si Hao Shui sa sakit at lumuhod. Kapatid, kung magsusuit kayo, huwag kayong makipag-away, baka mapunit. Tiningnan ko siya mula sa itaas, nanunuya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng opisina ng CE, lumabas si Bai Lingbing na nakasuot ng matataas na takong. Nang makita ang eksena, bahagyang sumimangot siya. Pangyuan, anong ginagawa mo? Tila nakakita ng tagapagligtas si Hao Shui, agad na kumawala sa aking hawak at gumapang patungo kay Bai Lingbing. Lingbing, sa wakas pumayag ka na akong makita. Sino ang bastos na barbarong ito? Nangahas niya akong saktan. Itinuro niya ako malapit ng maiyak. Inirapan ko siya. Ito ba ang higanteng pinansyal ng Wall Street? Para siyang sanggol. Hindi pinansin ni Bai Lingbing si Hao Shui, sa halip ay malamig niya akong tiningnan. Inutusan kitang ihatid si Qian Qian pabalik. Anong ginagawa mo rito? Ikinibit ko ang aking balikat, nagpanggap na walang kasalanan. Si Bai, hindi ko kasalanan. Dahil bumalik na ang iyong unang pag-ibig, hindi ko na kayo guguluhin pa. Qian Qian, tara na. Hinila ko si Bai Qian, akmang pipindutin ang elevator. Pangyuan! Ang boses ni Bai Lingbing ay may bahid ng galit. Mabilis siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking braso. Sabi ko, wala kang pupuntahan ngayon. Naging pula ang mga mata ni Hao Shui. Lingbing, bakit mo siya hinahawakan? Isa lamang siyang mahirap. Ako ang nagmamahal sa iyo. Sumugod siya. Sinubukan niyang ilayo ang kamay ni Bai Lingbing. Iniwasan ni Bai Lingbing siya at tinulak si Hao Shui. Hao Shui, magpakatino ka. Ang boses ni Bai Lingbing ay kasinlalamig ng yelo. Kasal na ako. Ito ang aking asawa, si Fang Yuan. Tumahimik ang lahat. Nalalaki ang mga mata ko habang tinitingnan si Bai Lingbing. Mali ang script na ito. Sabi mo itatapon mo ako at magsasama kayong dalawa ng iyong unang pag-ibig. Bakit mo ako hinahawakan? Tila tinamaan ng kidlat si Hao Shui, napaupo siya sa sahig. Hindi impossible. Lingbing. Siguradong niloloko mo lang ako, hindi ba? Titig na titig siya kay Bai Lingbing. Sinubukan kong hanapin sa kanyang mukha ang kahit anong bakas ng kahinaan. Hindi nagsalita si Bai Lingbing, sa halip ay tumingin siya sa akin. Sa kanyang malamig na mga mata, may bahagyang naglarong kakaibang liwanag sa sumunod na segundo. Bigla siyang tumingkayad, ipinulupot ang kanyang mga kamay sa aking leg, mariin niyang hinalikan ang aking mga labi. Direktang nag-shutdown ang utak ko, ang malamig at malambot na pakiramdam sa aking labi, may kasamang banayad na amoy ng mint. Nanlalaki ang mga mata ko, habang tinitingnan ang napakagandang mukhang ito sa sobrang lapit, nababaliw na ba ang babaeng ito? Para inisin ang kanyang first love, pati first kiss isinama, teka. Parang first kiss ko rin ito wala sa sarili kong tinangka siyang itulak palayo, pero mabilis ang kanyang halik. Ang kanyang kahanga-hangang katawan ay mahigpit na nakadikit sa akin, kaya wala akong mapagkunan ng lakas, may narinig akong spak mula sa gilid. Nakita ko sa gilid ng aking mata, nahulog sa lupa ang Ultraman card sa kamay ni Bai Qian, ang kanyang maliit na bibig ay naging hugis. At ang nakaluhod na si Hao Shui, ay ganap na natigilan, umabot ng 10 segundo. Bago ako binitawan ni Bai Lingbing, bahagyang hinihingal, at may bahid ng pambihirang pamumula sa kanyang pisngi.
Lumingon siya kay Hao Shuai na nasa lupa, bumalik sa malamig ang kanyang boses. Malinaw na ba? Maayos ang aming relasyon bilang mag-asawa, hindi namin kailangan ng tagalabas para makialam, security. Agad na lumapit ang dalawang nakaitim na bodyguard, inalalayan si Hao Shuai palabas. Ningning, sumobra naman ata ang pag-arte mo. Naggangalit kong tiningnan siya. Wala sa kontrata na magbigay ng espesyal na serbisyo, counted as work injury ito, dagdag bayad. Inayos ni Bai Lingbing ang kanyang gusot na damit, bumalik sa kanyang pagiging mataas at malamig na imahe, tinatawag itong improvisasyon. Tiningnan niya ako ng malamig, mapilit si Hao Shuai, ito lang ang paraan para tuluyan siyang mawalan ng pag-asa. Tungkol sa pera, ipapadala ko sa iyong card. Malamig akong ngumisi. Ang ganda mong magsalita, gusto mo lang akong gamitin bilang panangga, ayan tuloy. Siguradong sa akin isisisi ni Hao Shuai ang galit niya, sige. Mayaman ka, ikaw ang magaling, tinatamad akong makipagtalo sa kanya, yumuko ako at pinulot ang Ultraman card sa lupa. Ibinulsa ko pabalik kay Baikian, Kian, tara na. Sasama si Daddy para kumain sa Riay. Hinila ko si Baikian papasok sa elevator. Daddy, bakit ka kinagat ni Mommy kanina? Tanong ni Baikian habang dinidilaan ang kanyang ice cream, inosente. Halos mabilaukan ako sa laway ko, hindi yon kagat, paraan yon ng paglalambingan ng matatanda. Nagpaliwanag ako ng pabigla-bigla, tara, bibili tayo ng bagong laruan. Inilibot ko si Baikian sa mall buong hapon, gumastos ng ilang libong piso, para lang mapasaya ang batang makulit na ito. Kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero, ikaw ba si Fang Yuan? Narinig ko ang malamig na boses ni Hao Shuai sa kabilang linya, naghihintay ako sa iyo sa 888 na silid sa Imperial Clubhouse, subukan mong mag-isa. Kung hindi ka pupunta, sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng magandang buhay sa Jiangsheng. Napangisi ako. Binabantaan mo ako. Wala akong pakialam, mas natatakot pa ako sa iyo na galing ibang bansa. Sige, maghanda ka na. Ibinaba ko ang telepono. Inihatid ko si Baikian sa villa ni Bai Ningbing, ibinigay sa yaya, at sumakay ng taxi papunta sa Imperial Clubhouse. Binuksan ko ang pinto ng I-888 na silid, puno ng usok, may nakaupong 7 o 8 tao, sumisigaw nang marinig nila ako. Nakaupo si Hao Shuai sa gitnang sofa, may hawak na baso ng alak, masama ang tingin. Oh, naglakas loob ka talagang pumunta ah. Napangisi siya. Ibinaba ang baso, Fang Yuan, inalam ko ang tungkol sayo. 5 taon na ang nakalipas, isa kang ordinaryong graduate na hindi makahanap ng trabaho. Paano ka nagustuhan ni Bai Ningbing na isa kang walang kwenta? Sabihin mo, magkano ang binayad niya sayo? Para samahan siyang umarte sa palabas na ito. Hinila ko ang isang upuan at umupo ng komportable. 50 milyon. Sabi ko ng totoo. Nagulat si Hao Shuai. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Bibigyan kita ng 100 milyon, umalis ka na kay Bai Ningbing. Lumayas ka sa Jiangsheng. Kumuha siya ng tseke mula sa kanyang bulsa at inilapag sa mesa. Tinitigan ko ang tseke, nanlaki ang mga mata ko, 100 milyon. Pinaghirapan ko ang pagiging panangga sa loob ng 5 taon para lang makakuha ng 50 milyon, tapos siya isang bagsakan 100 milyon. Pinigilan ko ang excitement ko, nagpanggap akong hindi interesado sa pera, Ginoo. Akala mo ba mabibili ng pera ang lahat? Tumayo ako, nagsasalita ng may dignidad. Ang relasyon namin ni Bai Ningbing ay walang katumbas na halaga, dapat dagdagan ang bayad. Biglang tumahimik ang silid, yung mga sumisigaw kanina, nakatingin sa akin ng masama. Pagkarinig sa huling 3 salita ko, natigilan silang lahat. Lalong nanlaki ang mga mata ni Hao Shuai. Para bang nakarinig ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Hao Shuai, matalino ka rin naman. Ang itsura ko, ang dating ko, ang yaman ko. Saang anggulo ako nababagay sa kanya? Itinuro ko ang sarili kong ilong at nagsimulang siraan ang sarili ko. Isa lang akong walang silbing kumakain at naghihintay ng kamatayan. Araw-araw, bukod sa paglalaro, natutulog lang ako. Bakit ako magugustuhan ni Bai Lingbing? Hindi mo alam kung gaano ako naghirap sa loob ng 5 taon. Ako. Nagpanggap akong nagpupunas ng luha. Pinipilit niya akong magsuot ng suit at necktie araw-araw. Pinipilit niya akong mag-aral ng golf. Pagpili ng alak. Hindi ko nga makilala ang Lafite at Great Wall Dry Red, pinipilit niya akong malasahan ang fruity aroma ng vintage ng ubas. Para na itong pagpatay sa kaluluwa ko. Habang nagsasalita ako, lalo akong nagiging emosyonal. Hinawakan ko ang kamay ni Hao Shuai. Hao Shuai, ikaw ang tagapagligtas ko. Dalhin mo na siya. Nakikiusap ako sayo. Basta't bayad na ang pera, pupunta ako sa Civil Affairs Bureau bukas para pirmahan ang papeles. Lubusang nalito si Hao Shuai sa ginawa ko. Nakatulala siyang nakatingin sa akin. Ang pangungutya at pananakot na inihanda niya. Lahat ay nakabara sa kanyang lalamunan. Talaga bang iyon ang gusto mo? Nag-aalinlangan niyang tanong. Totoong totoo. Pinatunayan ko habang tinatapik ang aking dibdib. Sabi mo nga kanina, 100 milyon, di ba?
Ganito na lang, nakikita kong interesado ka rin. Bibigyan kita ng diskwento na 20%. 80 milyon. Basta't nasa account na ang pera, bigla akong maglalaho. Hindi ko naguguluhin ang mundo ninyong dalawa. Pabago-bago ang ekspresyon sa mukha ni Hao Shui. Tinitigan niya ako. Para bang sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. Sa sandaling iyon, biglang sinipa ang pinto ng e-room. Bang! Sa isang malakas na kalabog, tumama ang pinto sa dingding. Nagulat ang lahat. Sabay-sabay silang lumingon. Nakita nila si Bailingbing na nakasuot ng 1 sentimetrong taas na sapatos. Nasa pintuan siya na may buong aura. Sa likod niya ay nakasunod ang higit sa 10 bodyguard na nakasuot ng itim na suit. At may suot na sunglasses. Ang eksena ay parang pagpasok ng isang babaeng boss sa isang gangster film. Fang Yuan, lumalakas ka na. Malamig akong tinitigan ni Bailingbing. Para bang gusto niya akong patayin sa kanyang tingin. Nagbebenta ka ng asawa sa likod ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Paano ako nahanap ng tigreng ito? Na-track ang cellphone ko. Nakita ni Hao Shui si Bailingbing. Una ay nagalak, pagkatapos ay naging pangit ang kanyang mukha. Lingbing, naririnig mo ba? Itinuro niya ako at malakas na sinabi. Hindi ka mahal ng lalaking ito. Pera lang ang habol niya. Hindi pinansin ni Bailingbing si Hao Shui. Sa halip, naglakad siya papunta sa akin habang nakasuot ng mataas na takong. Sa kanyang nakakatakot na pressure. Napaurong ako. Lingbing, teka, pakinggan mo ang paliwanag ko. Lumunok ako at pilit na ngumiti. Ito ang tinatawag kong taktika para magpaliban. Sinusubukan ko lang siya para sayo. Tingnan mo para makuha ka. Hindi man lang siya handang maglabas ng 80 milyon. Ibig sabihin, hindi ka talaga niya mahal. Seryoso akong nagsinungaling. Mumisi si Bailingbing. Talaga ba? Bigla siyang nag-abot ng kamay. Sinunggaban niya ang kwelyo ko at hinila ako papalapit sa kanya. Pero, bakit ko naririnig na sinasabi mo na nahirapan ka sa loob ng 5 taon? Na nabubulag ako sa pagkakagusto sayo? Nagngangalit siya habang nakatitig sa akin at nagpapakumbaba ng boses. Wala na. Galit na talaga ang tigreng ito. Hindi lang mawawala ang 50 milyon, pati na rin ang 80 milyon. Pati ang buhay ko ay malalagay sa peligro. Sa sandaling akala ko magwawala na siya. Bigla akong binitawan ni Bailingbing at lumingon kay Hao Shui. Hao Shui, pakinggan mong mabuti. Malamig ang kanyang boses na may otoridad na hindi maaaring tanggihan. Asawa ko si Fang Yuan. Kahit na isa siyang basura, basura pa rin siya ni Bailingbing. Hindi mo siya pwedeng subukan na suhulan gamit ang pera. Muling natahimik ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Hao Shui. Hindi makapaniwala. Lingbing, nababaliw ka na ba? O protektahan mo pa rin ba siya? Mumisi si Bailingbing. Kumuha siya ng itim na card mula sa kanyang bag at diretsong ibinato sa mukha ni Hao Shui. May 200 milyon dyan. Kunin mo ang pera at bumalik ka sa Wall Street. Kung manggulo ka pa sa asawa ko, hindi ka na makakatagal sa Jiangcheng. Hindi naglakas loob na huminga ang mga bodyguard na nakarinig. Nagkatinginan sila. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga. Tinakpan ni Hao Shui ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Itinuro ka ni Hao Shui, Bailingbing. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Pula ang kanyang mga mata. Para siyang isang maliit na asawang babae na nakaranas ng malaking paghihirap. Sige. 3 beses niyang sinabi ang sige. Gigilan ako sa galit, maghintay ka lang. Hindi ako papayag na basta na lang ganito. Pagkatapos magbanta, hindi man lang niya kinuha ang tseke at black card sa sahig at tumakbo palayo kasama ang mga alipors niya. Sa loob ng e-room, naiwan kaming dalawa ni Bailingbing kasama ang kanyang 16 na bodyguard. Tinitigan ko ang black card at tseke sa sahig. Nanlilisik ang mga mata ko. Hao Shui, huwag. Gusto ko yan. Kakangiti ko pa lang para pulutin, nakita kong nakasuot ng high heels si Bailingbing at itinapak sa black card. Tinitigan ako ni Bailingbing mula sa itaas. Ang lamig ng kanyang tingin ay nakakapanginig. Ano? Hindi ka pa ba nagsasawa sa kakatingin? Malamig niyang tanong. Tumawa ako ng pilit. Tumayo ako ng tuwid. Bai, napakagaling at astig mo. Isa kang tunay na babaeng bayani. Itinaas ko ang aking hinlalaki at todo papuri. Ang paghagis mo ng card kanina ay sobrang astig. Hindi pinansin ni Bailingbing ang aking mga papuri at umismid. Pulutin mo ang tseke sa sahig at sumama ka sa akin pabalik. Pagbalik namin sa villa ni Bailingbing, ay hating gabi na. Tulog na si Baikian. Nakakatakot ang katahimikan sa buong villa. Nakaupo si Bailingbing sa sofa sa sala, nagbuhos ng isang baso ng red wine, at dahan-dahang iniikot ito. Umupo ka rito. Itinuro niya ang sofa sa tapat. Sumunod ako ng tahimik at umupo. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa aking tuhod, na parang isang estudyanteng nagkasala. Kunin mo ang tseke. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kinabahan ako at mahigpit na hinawakan ang aking bulsa. Bai, ito ang bayad pinsala sa akin ni Hao Shui. Hindi mo ito maaaring kunin. Sinubukan kong makipag-usap ng mahinahon. 5 taon na ang nakalipas, ginawa mo akong panangga.
Ngayon, ang panangga na ito ay nasira na. Hindi ba labis na humingi ng kaunting bayad sa gamot? Umismid si Bainingbing at ibinagsak ang baso ng red wine sa mesa. Fang Yuan, sa tingin mo ba ay napakatalino mo? Tinitigan niya ako. Matatalim ang kanyang mga mata. Akala mo ba ang tseke ni Hao Shui ay makukuha mo? Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Bagamat bobo si Hao Shui, hindi siya tanga. Sumandal si Bainingbing sa sofa, nakapahalikip-kip ang kanyang mga braso. Ang tseking iyon ay walang laman. Wala siyang bank account sa mga bangko sa Jiangcheng. Bukas, pumunta ka sa bangko. At arestuhin ka dahil sa pagtatangkang magloko sa pananalapi. Umugong ang utak ko. Ang gago, naglalaro pala siya ng patago. Halos makulong ako. Agad kong kinuha ang tseke at itinapon sa mesa na parang itinapon ang mainit na patatas. Sobrang tuso ng basurang iyon. Gigil na gigil ako. Bay, huwag kang mag-alala. Hindi na ako magtatangkang kumuha ng ganitong uri ng maliit na bentahe sa hinaharap. Fang Yuan, sa tingin mo ba, ang kontratang iyon 5 taon na ang nakalipas ay para lang maging panangga? Tumayo siya at lumapit sa akin, tinitigan ako mula sa itaas. Isipin mo nang mabuti, anong nangyari noong araw na pinirmahan mo ang kontrata 5 taon na ang nakalipas? Kumulot ang noo ko at sinubukang alalahanin. 5 taon na ang nakalipas. Kagagraduate ko lang sa kolehiyo. Dahil wala akong pera, pinalayas ako ng landlord dahil hindi ako nakabayad ng upa. Palaboy ako sa lansangan. Wala akong pag-aalinlangan na pumirma ako. Pagkatapos, dinala niya ako sa isang lugar. Civil Registry. Nanlaki ang mga mata ko at biglang tumayo. Hindi ba't pumunta tayo sa Civil Registry noon para magkunwari lang? Para kumuha ng peking dokumento. Umismid si Bainingbing. Peking dokumento. Fang Yuan. Sobrang dami mo bang napapanood na mga drama? Ang selyo ng Civil Registry, peke ba? Kumuha siya ng isang pulang libro sa katabing drawer at ibinato ito sa aking kandungan. Tingnan mo ng malinaw. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang pulang libro. Nakadikit doon ang litrato naming dalawa ni Bainingbing. Sa ibaba ay ang matingkad na pulang selyo ng Civil Registry. Pangalan, Fang Yuan. Pangalan, itinuro ko si Bainingbing. Nanginginig ang aking daliri. Ikaw, isang babaeng na may bilyon-bilyong halaga, niloko mo ako, isang mahirap na estudyante, para magpakasal sa iyo ng totoo. Ano ang pakay mo? Tinitigan ako ni Bainingbing habang ako'y nasisiraan ng loob. May bakas ng ngiting tagumpay sa kanyang mga mata. Yumuko siya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa armrest ng sofa, binabalot ang buong katawan ko sa kanyang anino. Dahil tanga ka. Dahil madali kang manipulahin. Dahil maaari kang magbigay sa akin ng isang lehitimong anak na babae. Magbigay ng anak na babae. Nauutal kong inulit ang mga salitang ito. Pakiramdam ko ay tuluyan ng naghang ang aking utak. Hindi ba't inampon mo si Baikian? Hindi ba't gamit niya ang apelyido mo? Bigla kong itinulak si Bainingbing, tinitigan siya na parang isang halimaw. Huwag mong sabihin. 5 taon na ang nakalipas, noong lasing ako. Biglang may lumitaw na malabong alaala sa aking isipan. 5 taon na ang nakalipas, noong gabing pagkatapos naming pumirma ng kontrata at kumuha ng lisensya, nagbukas si Bainingbing ng isang napakamahal na red wine para magdiwang. Hindi ako nakainom ng ganoong kalinaw na alak noon, hindi ko namalayan na naparami ang inom ko, kinabukasan paggising ko. Nakahiga ako sa malaking kama ng hotel, masakit ang buong katawan ko, at wala na si Bainingbing. Nag-iwan siya noon ng sulat, sinasabing pupunta siya sa ibang bansa para palawakin ang negosyo sa ibang bansa at hayaan akong maghintay ng maayos sa bansa. Lumipas ang halos kalahating taon bago siya bumalik. May karga na siyang sanggol, sinabi niya sa akin, ulila ito ng kanyang malalayong kamag-anak. Inampon niya ito at pinangalan ng Baikian. Sa panahong iyon, naisip ko na ang babaeng ito ay malamig nga. Pero mabait din naman. Ngayon naisip ko, nanginginig kong itinuro si Bainingbing. Ikaw nagawa mo pang nakawin ang aking binhi. Tumayo lang si Bainingbing at tumingin sa akin ng may katwiran. Anong sinasabing ninakaw? Legal na mag-asawa tayo. Anak ko ang pinanganak ng aking asawa. Unang sa Tianjin, lumapit siya sa kabinet ng alak at kumuha ng isa pang baso ng pulang alak. Ayoko sa lalaki pero kailangan ko ng tagapagmana. Ang mga taong tulad ni Hao Shui ay masyadong tuso, may pagkalkula sa kanilang mga jin. Hindi ako mapalagay. Bagamat medyo tanga ka, malusog ang iyong katawan at medyo kaaya-aya ang iyong hitsura. Ang pinakamahalaga, wala kang background at madaling kontrolin. Lumingon siya. Ngumiti ng bahagya. Napatunayan na tama ang aking pagpili. Matalino at kaibig-ibig si Kian. Nanginig ako sa galit. Pinupuri mo ba ako o minumura? Hindi lang pala ako panangga, kundi libre pang instrumento sa pagpaparami. Halimaw talaga ang babaeng ito. Bainingbing, sobra ka na. Nagngangalit ang aking mga ngipin habang tinitingnan siya. Niloko mo ako ng 5 taon. Inalisan mo ako ng karapatang malaman bilang ama. Bigla akong tumayo at naglakad palabas ng pinto.
Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Magdidiborsyo ako. Isusumbong kita sa korte. Ipaglalaban ko ang kustodiya ni Kian. Tumigil ka. Malamig pa rin ang boses ni Bai Ningbing, ngunit may bahid ng otoridad na hindi maaaring pagdudahan. Akala mo ba makakalabas ka ng pintong ito? Tumigil ako at mumisi. Ano, gusto mo akong ikulong ng iligal? Hindi nagsalita si Bai Ningbing. Sa halip, kinuha niya ang remote control sa mesa at pinindot ito. Ang malaking desi sa dingding ng sala ay biglang umilaw. Sa screen, lumitaw ang isang siksikang listahan ng mga bayarin. Fang Yuan, sa loob ng 5 taon, kinain mo ang akin. Tinitirhan, sinusuot, ang Porsche Cayenne na ginagamit mo. Ay binili ko. Ang iyong 100,000 na allowance bawat buwan ay ibinibigay ko. Lahat ng mga skin na binili mo sa mga laro, ang mga limitadong edisyong figurin, lahat ay binayaran gamit ang aking secondary card. Lumapit si Bai Ningbing sa screen. Iginuhit ng kanyang mahahabang daliri ang listahan ng mga bayarin. Ipinakalkula ko sa isang tao. Sa loob ng 5 taon, gumastos ako ng kabuang 36,428,500. Lumingon siya sa akin. Bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig na may mapanuya na kurba. Gusto mong magdiborsyo? Pwede. Bayaran mo muna ang halagang ito. Dagdag pa, ayon sa aming pinirmahang kasunduang pangkasal. Kung ikaw ang kusang maghain ng diborsyo, kailangan mo akong bayaran ng 1 bilyong penalty. Dagdag pa sa utang mo sa akin. Ang kabuang halaga ay 1,136,428,500. Ibinagsak niya ang remote control sa mesa. Aalisin ko na ang kusing. Bayaran mo lang ako ng 1,130,000. Kapag nabayaran mo na, bukas ang pinto ng civil registry para sayo. Nanghina ang aking mga binti at napaupo ako sa sahig. 1,130,000. Kahit na magnakaw ako sa bangko, hindi ako makakakuha ng ganoong kalaking halaga. Ang babaeng ito, sa simula pa lang ay nakalkula na ako ng husto. Tinitingnan ko si Bai Ningbing na nakatayo sa harap ng screen na parang isang reyna. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng lakas ang bumangon sa aking puso. Tingnan mo kung sayo ang pirma. Dinampot ko ang dokumento. Binaliktad ko ito sa huling pahina. Naroon na ang aking sariling pirma. Naroon din ang aking pulang fingerprint. Naalala ko na. Noong pinirmahan ko ang kontrata 5 taon na ang nakalipas, binigyan niya ako ng isang malaking tumpok ng mga dokumento upang pirmahan. Sinasabing ito ay mga waiver at kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Sa panahong iyon, abala ako sa pagkakita sa pangako ng 50 milyon. Hindi ko tiningnan ng mabuti ang iba pang mga dokumento. Isa nga akong tunay na idiot. Bai Ningbing, panalo ka. Ibinagsak ko ang dokumento sa sahig. Ang buo kong pagkatao ay parang lobo na pinawalan ng hangin. Wala akong pera, pero may buhay ako. Patayin mo na lang ako. Lumapit si Bai Ningbing sa akin at lumuhod. Inabot niya ang kanyang kamay. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi. Paano kita papatayin? Biglang lumambot ang kanyang boses. Ikaw ang ama ng anak ko. Ang legal na asawa ko, si Bai Ningbing. Basta't sumunod ka ng maayos. Gampanan mo ang papel mo ng maayos, ang 50 milyon ay ibibigay ko pa rin sa'yo. Sa hinaharap, ikaw pa rin ang lalaki sa bahay na ito. Bumulong siya sa aking tainga. Maging mahinahon at kung maganda ang ipinakita mo. Maaari pa tayong magkaroon ng pangalawang anak. Magkaroon ng pangalawang anak, para akong pusang natapakan ng buntot. Bigla akong umatras, tumama ang likod ng ulo ko sa binti ng sofa. Huminga ako ng malalim. Hawak ang ulo ko, natakot akong tumingin sa'yo. Baliw na talaga ang babaeng ito. Hindi pa sapat na lokohin ako ng 1 beses, gusto mo pa akong lokohin sa pangalawang pagkakataon. Ano ba ang tingin mo sa akin? Ginagamit na tagatanim ng binhi ng Bai Group. Presidente Bai, kumalma ka. Utal kong sabi, tinatakpan ang dibdib ko ng 2 kamay, nagpanggap na ipinagtatanggol ang aking puri hanggang kamatayan. Ang pagkakaroon ng anak ay dapat may emosyonal na batayan. Tayong dalawa ay 5 taon na. Hindi pa natin nahahawakan ng maayos ang kamay, dumiretso na agad sa pangalawang anak. Napakalaki ng agwat na ito. Madaling mapunit ang itlog. Tumingin sa akin si Bai Ningbing na para akong duwag, nag-aalala tungkol sa kanyang mga gen. Kung magkakaroon tayo ng pangalawang anak, natatakot akong mabawasan ang pangkalahatang antas ng intelektual ng ating pamilya Bai. Bagamat nalutas na ang krisis ko, bakit parang mas malala pa ang insulto? Sige na. Maaga pa, bumalik ka na sa kwarto mo para matulog. Umakyat na si Bai Ningbing. Bukas ng 8:00 ng umaga, samahan mo ako sa kumpanya. Tiyak na hindi magpapatalo si Hao Shui. Maghanda ka, huwag mo akong ipahiya. Tumingin ako sa likod niya. Naggangalit ang mga ngipin ko, ipinakita ko ang gitnang daliri ko. Napakasamang kapitalista, hindi lang ako niloko sa emosyon ko. Niloko pa ako sa katawan ko, ngayon gusto pa nilang pagsamantalahan ang aking paggawa. Maghintay ka lang. Hindi ako susuko, Fang Yuan.
Kinabukasan ng umaga, dalawang itim na bilog sa ilalim ng mga mata ko. Wala akong ganang umupo sa Rolls Royce ni Bai Lingbing. Hindi ako nakatulog buong gabi kagabi. Puno ang isip ko ng 12 bilyon at 300 milyong na multa, at nang biglang bumagsak mula sa langit. 5 taong gulang na tunay na anak. Sinubukan kong maghanap sa internet kung paano kasuhan ang 1 trilyong babaeng siye dahil sa panloloko. Ang lumabas ay ang Jiangcheng Bai Group Legal Department na 100 beses na nanalo, na itinuturing na isang tiyak na panalo sa Nanshan. Lubusan na akong nawala ng pag-asa. Tatay, bakit para kang isang malaking panda? Umupo sa tabi ko si Baikian. Iniisip mo ba kung paano kumita ng pera para bayaran ang utang? Kumurat si Baikian. Nagsalita ng nakakagulat. Sabi ni nanay, may utang ka sa kanya ng 10 beses na bilyon. Kailangan mong magtrabaho para sa aming pamilya habang buhay. Muntik na akong dumura ng dugo. Bai Lingbing, tinuturuan mo pa ang mga bata na 5 taong gulang tungkol dito. Wala ka bang pagkatao? Hawak niya ang isang tablet at nanonood ng mga balita sa stock market. Hindi man lang siya tumingala. Walang magagawa sa akin, huwag kang makipagtalo sa bata. Mahina niyang sabi. Huminga ako ng malalim, sinasabi sa sarili kong kumalma. May utang. Bagamat may utang si tatay, mayroon siyang dignidad. Hinaplos ko ang ulo ni Baikian, sinusubukang mabawi ang kaunting dignidad bilang ama. Tiyak na maghahanap ng paraan si tatay para kumita ng pera. Babayaran ang utang, pagkatapos ay dadalhin kita sa malayo. Inalis ni Baikian ang kamay ko na may pagkasuya. Tama na. Sabi ni nanay, hindi mo man lang kayang bumili ng mga card ng Ultraman. Paano mo babayaran ang 10 beses na bilyon? Mas mabuti pang maging masunurin ka at maging kabayo ko na lang sa bahay. Ako. Hindi na ito matitiis. Ang tumatagas na jacket na cotton na ito ay narito para maningil ng utang. Mabilis na huminto ang sasakyan sa labas ng Bai Group. Pagkababa ko, nakita ko ang isang grupo ng mga tao sa harap ng gusali. Ang nakapalibot sa gitna ay si Hao Shuai na hinarang kahapon. Ngayon ay nakasuot siya ng pulang alak na suit. Hawak niya ang isang megaphone sa kanyang kamay, sumisigaw sa pintuan ng Bai Group ng may buong lakas. Itinuro niya ako, sumigaw sa mga reporter sa likod niya, mga kaibigan sa media. Ang lalaking ito, ang pangalan niya ay Fang Yuan, ay isang ganap na manloloko. Gumamit siya ng kasuklam-suklam na paraan para makuha ang tiwala ni Presidente Bai, at sinubukang angkinin ang ari-arian ng Bai Group. Ngayon ay ibubunyag ko sa publiko ang kanyang tunay na kulay. Ang mga nagmamasid sa paligid ay nagtuturuan at nagbubulungan. Lumubog ang puso ko. Hindi pa rin siya tumitigil hanggat hindi niya nakikita ang kabaong. Talagang pumunta siya sa harap ng kumpanya para gumawa ng gulo. Bumaba si Bai Lingbing sa sasakyan. Nang makita niya ang eksenang ito, agad na lumamig ang kanyang mukha. Mga security guard, ano ba ang ginagawa niyo? Hindi niyo ba siya paalisin? Malamig niyang inutusan ang kanyang katulong sa likod niya. Nag-aalangan ang katulong. Presidente Bai, may kasamang mga reporter si Kir Hao. Kung sa pilitan nating paalisin ang mga tao, maaaring sumulat ng hindi totoo ang media na makakaapekto sa presyo ng stock ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Bai Lingbing, biglang umilaw ang mga flash. Ang mga tunog ng pag-click ay walang tigil. Napakaraming mikropono ang nakatutok sa akin. Ginoong Fang, totoo ba ang sinasabi ni Ginoong Hao Shuai? Ang kasal ninyo ni President Bai. Hao Shuai, buwisit ka, kapag nagalit ang tigre. Akala mo ba sa akin Hello Kitty? Huminga ako ng malalim at biglang itinulak ang mga mikropono sa harap ko. Tumahimik kayong lahat. Sigaw ko, gulat na gulat ang lahat sa lakas ng boses ko. Lumingon ako kay Hao Shuai at mayabang nang umisi. Hao Shuai, sinasabi mong pera lang ang habol ko kaya ako nakipagrelasyon kay Bai Lingbing. Tama. Matigas ang lig ni Hao Shuai at malakas na sinabi, ikaw na isang dukhang loser. Ano pa nga ba ang hahabulin mo kundi pera? Tumango ako, bigla kong inabot si Bai Lingbing. Hinila ko siya papalapit sa akin sa gitna ng gulat ng lahat. Malakas kong sinabi na ang habol ko ay katawan niya. Nga ang lahat na halos magkasya ang isang itlog sa bibig nila. Maging si Bai Lingbing ay natigilan sa bisig ko. Sa unang pagkakataon, nakitaan ng pagkalito ang kanyang malamig na mga mata. Niyakap ko siya ng mahigpit, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Kailangan kong malaman na sa mga ganitong pagkakataon, hindi ako dapat magpatalo sa momentum. Naintindihan ba? Itinuro ko ang ilong ni Hao Shuai at nagmura, katawan ng asawa ko ang habol ko. Maganda ang asawa ko, sexy at mayaman. Anong masama kung katawan niya ang habol ko? Labag ba sa batas? Tanungin niyo ang lahat ng lalaki dito. Sino ang hindi mababaliw sa asawa ko kapag nakita siya? Pinaghirapan ko ang pagiging sugarol ko. Ituturo ko. Sa'yo, isang ex na hindi man lang umabot sa pagiging reserba, ano ang karapatan mong makialam dito? Walang tigil akong nagsalita. Tumalsik ang laway ko. Direkta kong pinahiya si Hao Shuai.
Tulala ang buong pagkatao ni Hao Shui. Siguro sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng taong kayang ipagtanggol ang pagiging sugarol at paghahabol sa katawan ng iba. Kakaiba at walang kapintasan. Ikaw, walang hiya. Itinuro niya ako. Nanginginig siya sa galit. Pagkatapos ng mahabang panahon, 2 salita lang ang nasabi niya. Ako, walang hiya. Umisi ako. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Ako at ang legal na asawa ko. Ito ay tinatawag na pagmamahalan ng mag-asawa. Security, tumawag kayo ng pulis. Ipakulong niyo ang manyak na yan. Kumaway ako ng malaki, parang 2 metro ang aura ko. Hindi na napigilan ng mga security guard ang sarili nila. Agad silang sumugod na parang mga lobo at itinumba si Hao Shui sa lupa. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Galing ako sa Wall Street. Nagpupumiglas pa rin si Hao Shui. Galing sa Wall Street pero namamalimos. Dumura ako. Sa wakas, natauhan ang mga reporter at mga taong nanonood. Matapang pala ang taong to. Ang tapang maging sugarol. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pero may punto siya. Ang katawan at ganda ni President Bai. Mahihirapan ang sinumang lalaki. Idol ko ang taong to. Nagagalit ba ako o nahihiya? Asawa ko, pasok na tayo. Yumuko ako. Pabulong kong sinabi sa kanya, huwag mong hayaang sirain ng basura na yan ang araw natin. Huminga ng malalim si Bai Lingbing. Tiningnan niya ako ng masama. Pangyuan, lagot ka sa akin. Pagbabanta niya sa akin sa mahinang boses na kami lang ang makakarinig. Pagkatapos, humarap siya at bumalik sa pagiging isang cold CA. Suot ang kanyang high heels. Pumasok siya sa building nang hindi lumilingon. Agad kong hinila si Bai Qian para sumunod sa kanya. Kahit na posibleng balatan at latiguhin ako ng tigreng ina, napakasarap ng mura kanina. Sa wakas, nailabas ko kahit kaunti ang 5 taon ng pagtitimpi ko. Pagkapasok ko sa pribadong elevator ng C. Pagkasara ng pinto, biglang humarap si Bai Lingbing at hinablot ang kwelyo ko. Idinikit niya ako sa dingding ng elevator. Pangyuan, ano ang mga pinagsasabi mo kanina sa labas? Galit na galit siya at mabilis ang paghinga. Anong sinasabing habol mo ang katawan ko? Wala kang hiya. May hiya pa ako. Hindi ako nataranta kahit na idinikit niya ako sa dingding. President Bai, hindi ko kasalanan to, inosente ang itsura ko. Kung hindi ko iyan sinabi, siguradong kukulitin ng mga reporter ang tungkol sa peking kasal at pagnanakaw ng yaman. Sa pamamagitan lang ng ganitong walang hiyang dahilan ko malilihis ang atensyon nila. Tingnan mo, pinag-uusapan ngayon ng lahat ang kapal ng mukha ko. Wala nang nakikialam sa yaman mo. Tinatawag ko tong reverse psychology. Naiintindihan mo ba? Natigilan si Bai Lingbing. Kahit nagalit siya, nangingibabaw pa rin ang kanyang isip. Alam niyang tama ang sinasabi ko. Kung makumpirma sa mga reporter ngayon, na gumamit siya ng peking kasal para ilipat ang yaman niya o may iba pang lihim, siguradong babagsak ang presyo ng shares ng Vice Group. Swerteng mabilis kang mag-isip. Malamig niyang sinabi at binitiwan ang kwelyo ko. Pero sinabi mo sa publiko ang mga bastos na salita, sinira nito ang imahe ko, babawasan ko ng 10,000 yuan ang allowance mo ngayong buwan. Ako? Para kang piksiw, papasok lang, walang labas. Tinulungan ng kitang makaalpas, hindi mo pa ako gagantimpalaan, babawasan mo pa ako ng pera. Bai, hindi naman tama yung ginagawa mo, naiinis na ako. Pang-industriya at komersyal to, nasira ang reputasyon ko, ikaw pa kaya. Tiningnan ako ni Bai Bingbing nang may paghamak, isang taong may utang na 10 bilyong sa akin, paano magkakaroon ng reputasyon? Tumulog ang elevator nang makarating sa tuktok na palapag, lumabas si Bai Bingbing na nakasuot ng high heels. Iniwan niya sa akin ang isang malamig na likod, gusto kong umiyak pero wala ng luha, nakakainis. Parang ang zoo puppy na muling nagkatawang tao ang babaeng to, lumingon ako kay Bai Qian sa tabi ko, may utang. Sabihin mo nga, masyado bang sobra si mama? Itinulak ni Bai Qian ang kanyang salamin na may itim na frame. Nagbuntong hininga na parang matanda, papa, tanggapin mo na lang. Sabi ni mama, kapital ang nananapak, ikaw na isang empleyado. Hindi mo kayang talunin ang kapitalista. Hindi ko man lang kaya ang isang 5 taong gulang na bata, noong ako'y nawawalan na ng pag-asa. Biglang tumunog ang cellphone ko, isang hindi pamilyar na numero, sinagot ko ang telepono. Isang malalim na boses ang narinig ko, Yim Fang Yuan, ako ang ama ni Hao Jiangwo. Hao Jiangwo, gusto kong makipagtransaksyon sa'yo, nagulat ako. Sinaktan ng bata, dumating ang matanda, ang pamilya Hao ba ay katulad ng Calabash Brothers na sumasagip sa kanilang lolo. Isa-isa silang nagpapadala ng tulong, Yim Hao, ano ang kailangan mo? Tanong ko nang may pag-iingat, magkano ba? Sobrang yaman ng kabilang linya. Magkano ba ang kailangan mo para layuan si Bai Bingbing? Dahil sa iyo, hindi maganda ang mental state ng anak ko ngayon. Nagpapainom ng tranquilizer sa ospital, muntik na akong hindi mapigilang tumawa, anong tranquilizer? Sobrang hina naman ng psychological state niya, Hao, hindi to pera. Nagpanggap akong malalim, 5 bilyon.
Agad akong pinutol ni Hao Jiangwo. Cash transfer, agad-agad, basta pumirma ka sa isang. Voluntaryong isuko ang lahat ng ari-arian ni Bai Bingbing, at ako'y permanente nang aalis sa Jiangsheng, bumulalas ang utak ko. 5 bilyon? Mas galante pa ang matandang to kaysa sa anak niya, sa 5 bilyong to. Matatakot pa ba ako sa 10 bilyong penalty ni Bai Bingbing? Teka, basta kukunin ko ang pera at tatakbo papuntang ibang bansa. Saan ako hahanapin ni Bai Bingbing para sa penalty? Deal, sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng kalahating oras, magkita tayo sa Starbucks sa tapat ng Bai Group, sa sandaling malapit nang dumapo ang panulat sa papel. Takbo! Itinulak ang pintuan ng salamin ng Starbucks. Si Bai Bingbing ay nakasuot ng high heels. Pumasok na may kasamang malamig na hangin, sa likod niya, may nakasunod na higit sa 10 pulis na nakasuot ng uniforme. Itinuro ni Bai Bingbing si Hao Jiangwo, malamig ang boses, siya'y sangkot sa commercial bribery. Nagbabalak na suhulan ang mga pangunahing tauhan ng aking kumpanya, nagulat ang lahat, biglang tumayo si Hao Jiangwo. Namumutla ang mukha, Fang Yuan, Executive Vice President ng Bai Group. Hawak ang pangunahing datos sa pananalapi ng kumpanya, kailan ako naging Executive Vice President, hindi ko man lang alam kung saang direksyon. Nakabukas ang pinto ng finance office ng kumpanya ninyo, lumapit ang pulis at ipinakita ang kanilang mga Hao, sumama po kayo sa amin para makipagtulungan sa investigasyon. Nanginginig sa galit si Hao Jiangwo, itinuro si Bai Bingbing, ikaw na napakasamang babae. Sinasadya mo to para bitagin ako, walang ekspresyon si Bai Bingbing, dalhin niyo siya. Habang pinapanood na dinadala ng mga pulis si Hao Jiangwo, ang panulat sa kamay ko ay bumagsak sa mesa. Ang 5 bilyon ko, nawala na lang ng ganoon, lumapit sa akin si Bai Bingbing. Tiningnan ako mula sa itaas, ang tapang mo rin ha. Kinuha niya ang bank card sa mesa. Pinaglalaruan ito sa kanyang kamay, 5 bilyon para bilhin ka. Kung hindi mo ako gusto, bakit kailangan mo pa akong gapusin sa tabi mo? Pakawalan mo na ako, please. Tinitigan ni Bai Bingbing ang naguguluhan kong anyo, biglang naging komplikado ang kanyang mga mata, yumuko siya. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, ang kanyang napakagandang mukha ay lumapit sa akin. Fang Yuan, ang tanga mo, naggangalit siya. May halong hindi mapapansing panginginig sa kanyang boses, naggangalit siya. Halata ang galit sa kanyang boses, 5 taon na ang nakalipas, kung kailangan ko lang ng panangga. Sana humanap na lang ako ng kahit sinong lalaki, kung kailangan ko lang ng anak, sana pumunta na lang ako sa sperm bank. Bakit ikaw pa ang kailangan kong hanapin? Bakit ikaw pa ang kailangan kong pakasalan? Natigilan ako. Bakit? Bakit? Huminga ng malalim si Bai Bingbing at pumikit. Dahil 6 na taon na ang nakalipas, sa tag-araw, sa liwasan ng daming sa Universidad ng Jiangsheng, ikaw ang sumagip sa akin mula sa tubig. At ikaw rin ang gumawa ng cardiopulmonary resuscitation sa akin, ikaw na gago. Gumuho ang mundo ko. Parang may 1 milyong alpaka na nagtatakbuhan sa aking isipan. 6 na taon na ang nakalipas. Liwasan ng daming. Biglang bumukas ang pinto ng alaala. Noong taglamig ng 3 taon ko sa kolehiyo. Nailigtas ko nga ang isang babaeng nalulunod sa liwasan ng daming. Sobrang dilim noon. Gulo-gulo pa ang buhok ng babae. Hindi ko talaga nakita ang kanyang mukha. Naalala ko lang na pagkatapos ko siyang hilahin. Wala na siyang hininga. Walang sabi-sabi, agad ko siyang binigyan ng cardiopulmonary resuscitation. Pindot, hipan, pindot, hipan. Pagkatapos ng mahabang pagpapahirap, sa wakas ay dumura siya ng tubig. Nagising siya. Tapos sinampal niya ako. Sinabihan niya akong bastos at tumakbo na tinatakpan ang kanyang mukha. Nagtampo pa ako noon. Naisip ko na kailangan ko pang masampal kapag nagliligtas ng buhay. Ang gulo na talaga ng mundo. Ikaw ba yung multong nalunod? Nalalaki ang mga mata ko, itinuro si Bai Bingbing at nasambit ito. Biglang dumilim ang mukha ni Bai Bingbing. Ikaw ang multo. Nagdingit-ngit siya. Gusto niya akong patayin. Mababa lang ang asukal ko sa dugo kaya nahimatay ako at nahulog sa tubig. Iniligtas mo ako. Nagpapasalamat ako. 3 damit ang suot ko. Kailangan mo bang ipasok ang iyong kamay sa pinakaloob na suson para hanapin ang lokasyon? Mabilis na umakyat at bumaba ang dibdib ni Bai Bingbing. Yumuko ako dahil sa hiya. Uy. Medyo nadulas nga ang kamay ko noon. Ang totoo, kamangha-mangha ang pakiramdam. Kaya, lumulok ako at tiningnan siya ng maingat. Kaya't niloko mo ako na pumirma ng kontrata, niloko mo ako na magpakasal, at ipinaglihi mo pa ang binhi ko para makaganti. Mumisi si Bai Bingbing. Maghiganti sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Hinihila niya ang upuan at umupo sa harap ko. Ako si Bai Bingbing, marunong magbayad ng utang na loob. Iniligtas mo ang buhay ko. Ibinigay ko ang aking sarili sa iyo at hinati ko sa iyo ang kalahati ng aking 100 bilyong ari-arian. Iyan ay tinatawag na pagbabayad ng utang na loob. Nalalaki ang mga mata ko. Anong pagbabayad ng utang na loob?
Ang paraan mo ng pagbabayad ng utang na loob ay natutunan mo mula kay Bai Suzen, hindi ba? Direktang pinatay si Xuxian. Ngunit malamig ka sa akin sa loob ng 5 taon at tinakot mo pa ako ng 1 bilyong bayad sa paglabag sa kontrata. Protestat ko. Iyon ay upang subukan ka. Makatwiran si Bai Lingbing. Ang lalaki ni Bai Lingbing. Kung hindi niya kayang tiisin ang kaunting presyon na yon, paano siya magiging karapat-dapat sa akin? Bukod pa rito, ano ba ang ginawa mo sa loob ng 5 taon maliban sa pagkain, pag-inom, paglalaro at paglalaro ng mga video game? Kung hindi kita pinilit, wala kang magagawa sa buhay mo. Hindi ako nakakaimik sa kanyang sinabi. Sa pag-isip ko, napakasarap ng buhay ko sa loob ng 5 taon. Wala lang akong kalayaan, pero mayroon akong lahat ng iba pa. Kung gayon, paano si Bushan? Mahina kong tanong. Napagkasunduan na siya ng aking lolo bago siya namatay. Kinuskos ni Bai Lingbing ang kanyang noo. May bahid ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Hindi ko siya gusto. Ngunit patuloy pa rin siyang nagpupumilit. Nagpakasal ako sa iyo. Sa isang banda, upang magbayad ng utang na loob. Sa kabilang banda, para tuluyang putulin ang kanyang pag-asa. Ngunit bumalik ka ngayon. Naisip mong tumakas ng may 50 milyon. Malakas na pinukpok ni Bai Lingbing ang mesa. Matindi ang tingin sa akin. Pangyuan, sinasabi ko sa iyo. Bigla kong nakita ang mga mata ni Bai Lingbing. Bigla kong naalala. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Kaya pala, hindi ako panakipbutas. Ako ang asawa ng biktima na matagal na niyang pinaplano na hulihin. Bigla akong nagsalita. Nakapagtatakang kalmado ang aking boses. Nagulat si Bai Lingbing. Sa loob ng 5 taon, hindi ko pa siya tinawag ng ganito. Dahil gusto mo ako ng ganito. Umisi ako at biglang tumayo. Lumapit ako sa kanya sa kabila ng mesa. Kung gayon, dapat ba nating tapusin ang honeymoon na hindi natapos 5 taon na ang nakalipas? Biglang namula ang mukha ni Bai Lingbing. Si sino ang may gusto sa'yo? Para lang magkaroon ng buong pamilya ang bata. Sa pagtingin sa kanyang mayabang at nahihiyang hitsura, bigla kong naisip na ang utang na 1 bilyong ito ay tila hindi ako nalugi sa pagdadala nito. Sa labas ng silid panganakan, sa pinakamalaking pribadong ospital sa Jiangcheng. Balisa akong naglalakad sa pasilyo. Pawis na pawis ang mga palad ko. Itay, huwag ka nang umikot, nahihilo ako. Nakaupo si Bai Qian sa silya. Hawak ang pinakabagong modelo ng mga card ng Ultraman at walang magawa akong tinitignan. Pagkatapos ng pagtatapat sa Starbucks kalahating taon na ang nakalipas, tuluyang natunaw ang babaeng si na parang yelo. Naging isang maliit na diwata sa buhay ko. Hindi lamang niya kinumpiska ang aking mga laruan, ngunit pinilit din niya akong mag-overtime gabi-gabi. Sa magandang pangalan, para sa kinabukasan ng Bai Group, kailangang mapalaki agad. Ang isang tagapagmana na may normal na ri, kaya sa aking walang humpay na pagsisikap. Sa wakas ay nagbuntis si Bai Lingbing sa 2nd anak. Ngayon ang takdang araw. Wow! Isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig mula sa silid panganakan. Halos tumalon ako sa sobrang pananabik at agad akong sumugod doon. Iniluwal ng nurse ang andador. Ngiti-ngiti ang kanyang mukha at binati si Ifang, isang lalaki po. Ligtas ang ina at anak, hindi ko man lang tiningnan ang bata, agad akong sumugod sa silid panganakan. Hinawakan ko ang kamay ni Bai Lingbing na pawis na pawis. Mahal, salamat. Tinitigan ko ang kanyang mahina ngunit masayang mukha, medyo nangungulila ang aking mga mata. Umiti ng mahina si Bai Lingbing. Hinawakan niya pabalik ang aking kamay. Pangyuan, tandaan mo, mahal, ang 10 beses na interes na utang mo sa akin. Humihingal siya, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Dahil mahusay ang iyong pagganap. Biglang nagliwanag ang aking mga mata. Ibig bang sabihin ay papalabasin mo ako? Mabuhay ka, mahal. Nagpa siya akong ipasa ang utang na ito sa iyong anak. Umukit ang isang ngiti sa labi ni Bai Lingbing. Isang malademonyong ngiti. Paglaki niya, papagtrabahuhin ko siya sa kumpanya para bayaran ang utang. Para sa iyo, tinitigan niya ako, puno ng pag-aangkin ang kanyang mga mata. Habang buhay ka, magpakabait ka na lang sa bahay bilang isang ganap na ama. Hindi ka maaaring pumunta kahit saan. Talagang kapitalista ang kapitalista. Hindi man lang pinalampas ang bagong silang na anak. Lumingon ako at tiningnan ang kulubot na maliit na lalaki sa bisig ng nurse. Paumanhin, hindi na makakabangon ang iyong ama sa buhay na ito. Kailangan mo na lang magtiis at bayaran ang utang para sa iyong ama. Bumuntong hininga ako at yumuko ng may pagtanggap sa aking kapalaran. Hinalikan ko sa noo si Bai Lingbing. Masusunod, mahal na Reyna. Sa labas ng bintana. Napakaliwanag ng araw. Ako, si Fang Yuan, ipinagbili ko ang aking sarili sa loob ng 5 taon para sa 50 milyon. Pagkalipas ng 5 taon, hindi lamang ako hindi nakakuha ng pera, ngunit umutang pa ako ng 10 bilyon. Ngunit nakakuha ako ng isang asawang si na nagkakahalaga ng 100 bilyon, isang tusong anak na babae.
At isang maswerteng anak na lalaki na ipinanganak na may malaking utang. Sa pagkakataong ito, sino kaya ang natalo? Bahala na. Basta, napakasarap maging sugarol. Tapos na ang kwento.